magandang plano, sapagkat ginagamit mo ako mightily, ang ganda-ganda ng ginagawa mo sa akin, that's why I need to go through this. To keep me humble, to remind me that I am also a patient, to remind me that apart from you, I can do nothing. And also, Lord, to continue to invigorate my faith to you. Na parating hindi ako maging, alam niyo yon, yung para maging independent, di ba? Na para bagang, Lord, wag na, diskarte ko na to, Lord, kaya-kaya ko na to. At saan ako, meron tayong, maging, tendency na, maging self-sufficient. Are you here? There's a tendency na pwede tayo maging self-sufficient. Okay? Na medyo, yung ganitong bagay na to, Lord, wag ka na makilang, yakang-yaka ko na to. Okay? But listen, mga kapatid ko, ang katotohanan niyan, kaya inaalaw ng Lord na magkaroon tayo ng pains and suffering for the committed Christians. Again, I'm telling you. At kinakailangan po nating maunawaan, nais niya mangyari ito para katukin ang ating pananampalataya. To rejuvenate our faith upon the Lord. Amen? Amen. So, ano pa? Okay? Pangatlong bagay, okay, nakita natin yung pains, nakita natin yung nature ng pain niya, nakita na discover ni Paul ang ideya ng Diyos sa mga pain na kanyang naramdaman. Tingnan po natin, the promise of God. Ito yung nagbigay kay Paul na tinatawag na kagaangan ng damdamin sa panahon na siya ay nasasaktan. Sapagkat isang araw sa kanyang pagpipray, nasabi niya, Lord, kung pwede lang, take out this thorn in my flesh. Suddenly, the Lord spoke to him. Sumagot ang Diyos. At alam po ninyo, sagot ng Diyos sa kanya, this is God's promise to him. Sabi niya ganon, verse 9. But He said to me, okay, this was the Lord Jesus Christ talking to him. My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Hallelujah. What a refreshing. At talaga po masasabi ko po sa inyo nga nakakagaan sa pakiramdam na salita. You know why? Bago po sabihin to, para bigyan ko kayo ng doon po sa binasa natin kanina sa verse 7, balikan natin yung para naman verse 7. Okay? Doon sa verse 7. Yan, verse 7. Gusto kong pansinin natin isang word dito. Alam po niyo, pagka gumagawa ko ng mensahe, kada isang word, binibigyan ko ng may importansya yan. Sa Biblia, kada isang word, importante yan. Now, tingnan po ninyo, sabi niya, to keep me from becoming conceited because of this surpassing great revelation, there was, ito this word, may take down this word, there was given. Minsan, di natin ito naintindihan, no? Alam po ninyo yung word na itong given na ito, ginagamit po itong word na ito sa pagka ikaw ay binibigyan ng regalo. Sa Greek word. Okay? So, salitang Tagalog, kung tatagalogin ito, pinagkalooban. So, pagka sinabing pinagkalooban, you're talking about a positive thing na binigay sa'yo, natanggap mo. Tama po ba? Okay? Pinagkalooban o niregaluhan sa mas mababaw na Tagalog. Niregaluhan ako. Yan ang ibig sabihin yan. Okay? I was given. Listen, tingnan natin, ano yung niregalo sa kanya? I was given a what? A thorn. Sino sa atin ang makapagsasabing, Lord, pinagkalooban mo ko ng sama ng loob? I mean, tingnan po ninyo. Now, what a choice of word kay Paul. Do you know that? What a choice of word. Hindi na gagamitin itong word na to kung meron siyang sama ng loob kay Lord o meron siyang masamang kaisipan tungkol sa nangyayari sa kanyang buhay. Tama po ba? Pero kung positibo ang pagkakaintindi niya sa nangyayaring pangit na sitwasyon sa kanyang buhay, then pwede mong sabihin, pinagkaloob sa akin ito. Intindihan yung sinasabi ko? Bakit ko po sinasabi ngayon sa inyo to? Sapagkat pinakikita dito ni Apostol Pablo, okay, na
Para niya sinasabing, kailangan ko ito. Kailangan ko to. Okay? Balikan po natin yung verse natin ngayon. Kasi bakit ko sinasabi sa inyo to? Para maunawaan natin itong sumunod na verse, verse 9. Listen, sabi po niya ganon. But he said to me, my grace is sufficient for you. Para kay Paul, mga kapatid ko, okay, yung bagay na dinadanas ng pains, tormenting pains na ito, yung thorn in the flesh na ito, mga kapatid, para sa kanya, it's a gift. Why? Sapagkat sa panahon, mga kapatid, na siya ay nasasaktan, listen to this, nararamdaman niya yung pinangako ng Diyos sa kanya. Na ano, sabi niya ganun, for my grace is sufficient. Mararamdaman mo lang, mga kapatid ko, ang sufisyensya ng presensya ng Diyos, ng biyaya ng Diyos. Kung ikaw ay dumaranas, okay, sa mabigat na problema ng iyong buhay. If you're in pain, if you're crying. Kumbaga, ikaw ay umiiyak, hindi naman dahil sa mali yung naging desisyon mo sa buhay. Kasi marami sa atin dito, wag mo isipin na ikaw ngayon ay umiiyak at may namong problema ka, kasi tawag dito, ngayon pwede kang anuhin ng Panginoon. No. Ito ay yung problema, yung mga pains and suffering na dinadanas mo ngayon, bunga po ito ng pagsunod mo kay Kristo. For example, lumipat ka mula sa panggabing trabaho, ikaw ay gusto mong kanina po doon sa church natin sa Gunma, yun ang kanyang patotoo. Malaking kita niya, pero nagpatotoo po siya, sabi niya gano'n, Lord, gusto ko baguhin mo na po yung trabaho ko, hindi ako maging worthy sa'yo. Alam po ninyo, after a month, nag-pray po siya, siya po ay binigyan ng trabaho ng Panginoon, okay, sa Kaisya. At alam po ninyo, tuwan-tuwa po siya, nagpapatotoo siya. Bagamat mababa po yung sahod siguro, halos kalahati lang po yung kanyang kinikita. Pero sabi niya gano'n, hindi naman importante ito, sabi ko, ang importante sa akin yung ang sarap-sarap ng pakiramdam ko ngayon at ako ay pwede nang gamitin ng Panginoon. Pero gusto ko makita natin dito, mga kapatid, okay, na hindi ito nagtatapos ang laban, sabi ko nga sa kanya, sapagkat tandaan mo, sa paglilingkod mo sa Panginoon, ihanda mo, be ready to be hurt. Kasi hindi ka gagamitin ng Lord nang wala siyang hawak sa'yo. Kung hindi, lilipat ka ng mataas. Kinakailang pagtak, ganyan pa baba. Dapat may hold ang Panginoon sa'yo. Andiyan po ba kayo? Okay? Now, sabi po ng salita ng Diyos dito, sabi ni Paul, itong promise ng Panginoon na ito ay nire-remind kong aking sarili. Nasa tuwi-tuwi nang ako ay umiiyak at nasasaktan. Ako ay para bagang napapagod na. Ako ay parang naaapektuhan na. Sabi niya ganon, okay lang sa akin. It benefits me. Why? Because I can feel God's sufficiency in my life. Para siyang in-advise ni Jesus Christ dito. Parang sinasabi pagka sinabi po kasi actually na sufficiency, sinasabi rito na, God will be your what? Your enough. Okay? Siya yung magiging kapunuan ng iyong pagkukulang. Kung mayroon kang need sa area na ito, Diyos ang magpupuno. Okay? Ang ibig sabihin po niyan, mga kapatid ko, you will possess an unfailing strength from the Lord. If you fail in this area, God will fill up that area. Ako po yung sinasabi dito ni Yahweh ni Jesus Christ sa kanya, gusto ko maunawaan mo that my grace is sufficient.